Sugatan ng isang babae sa Mandaue, Cebu matapos tamaan ng bato na galing umano sa lantaka o yung kanyong kawayan. Sa Jensa naman, boga ang pinaglalaroan ng ilang kabataan kaya kinumpis ka. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Sunod-sunod na ang pagpapaputok ng boga ng ilang mga kabataan sa Barangay City Heights, General Santos City. Ganoon din ang ginawa nitong mga kabataan sa San Pedro Street, Barangay Lagaw. Pero maya-maya pa, nagpulasan ang ilang kabataan. May dumating kasing patrol vehicle ng pulisya. 2 boga ang kanilang kinumpiska. Ayon sa General Santos City Police, marami na ang mga nakuha nilang boga na nakatagda ng sirain. Kita'y standing order niya na sir nga atong ipa-operate sa atong kapulisan, sa atong mga patrollers. Para gyud masiguro nato sir nga less ma-minimize yun ang pabuto-pabuto niya na kay harmful mo na. Wawasakin din ang mga nakumpiskang boga at mga iligal na paputok sa Alabel, Sarangani. Ang mga ito, binebenta lang sa tabi ng kalsada. Naa sila yung mga penalty kung kani sila nag-violate regarding aning mga firecrackers. Pwede nato sila mapailan og kaso. Sa Mandaue, Cebu naman, hindi modernong boga pero malaganyan ang pinaghihinalaang nakasugat sa binti ng isang 48 anyos na babae. Sabi niya, posibleng dahil ito sa batong galing sa lantakang pinaputok ng mga kabataan pero di na siya magrereklamo. Lantaka ang tawag sa ilang lugar sa mga kanyo na gawa sa kawayan at may kalburo o kerosene kaya may tunog ng pagsabog pagsinindihan. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Nahuli kam sa Davao ang pagtulay ng isang lalaki sa mga kable ng kuryente. Ayan, nag-ala-acrobat ang lalaking yan sa bilis ng kanyang pagtawid. Sa video nakuha ng isang motorista, makikitang buntik pang mahulog ang lalaking yan. Umakyat pa siya sa poste ng ilaw. Matagumpay naman siyang nailigtas ng mga tauhan ng Davao Light at BFP. At dahil nga sa insidente, pansamantalang nawala ng kuryente ang mga kalapit na lugar kahapon pero naibalik din matapos ang ilang oras. Kwento ng lalaki sa pulisya, nag-hallucinate daw siya dahil may humahabol daw sa kanyang aso. Umamin din siya na gumagamit ng shabu. Kwento naman ng kapatid ng lalaki, may problema ito sa pag-iisip. Sinusubukan pa naming makuhanan ng pahayag ang lalaki na posibleng maharap sa asunto. Mga kapuso, narito ang lagay ng panahon para sa huling weekend ng taong 2025. Base sa datos ng Metro Weather, bukas, posible ang pulupulong pag-ulan sa extreme northern Luzon, pati sa Palawan at Mindoro provinces. Pagsapit ng linggo, may tsansang mas maging maulan sa isla ng Palawan. Sa Visayas at Mindanao naman, asahan ng maulang hapon bukas sa maraming lugar, kaya iba yung pag-iingat po sa banta ng baha at landslide. Ang ganyang lagay ng panahon posibleng magpatuloy hanggang sa linggo, pero may tsansa namang tumila ang ulan sa gabi. Inaasahan naman ang maaliwalas na panahon sa Metro Manila ngayong weekend, pero maging handa pa rin sa posibilidad ng mga pag-ambon o pag-ulan. Patuloy ang pag-iral ng Northeast Monsoon o amihan na nagdudulot ng makulimlim na panahon na may mga pag-ambon sa Luzon. Easterlies pa rin ang nakaka-apekto sa Palawan, pati sa Visayas at Mindanao. May nakataas pa rin gale warning sa mga baybayin ng Ilocos Norte, Batanes at ilang bahagi ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands at Ilocos Sur. Kaya inaabisuhan ang maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang maglayag dahil sa inaasahang matataas na alon. Samantala, ayon sa Pag-asa, wala nang inaasahang mabubuong LPA o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility hanggang matapos ang taon. Patuloy pa rin umantabay sa mga update. Last Friday, chikahan para sa taong 2025. Mapa-on or off-cam, solid ang Legaspi family na sobrang vocal daw sa isa't isa. Marami silang ipinagpapasalamat at ikinahihingi ng tawad sa isa't isa. Kung ano-ano yan, sa chika ni Aubrey Carantel. Gusto mo ibigay na lang lahat sa kanila. Kumpleto ang Legaspi family sa guesting nila sa Fast Talk with Boy Abunda. Sa una, very light lang ang kwentuhan mula sa kanilang dynamics as a family at pati na ang kanilang working dynamics as co-stars sa Kapuso Afternoon Prime series na Hating Kapatid at kung paano sila nagse-celebrate ng Pasko. Pero nagsimulang maging emosyonal ang Legaspis nang hinga ni Tito Boy ng sorry and thank you message ang bawat isa.
Nauna si Mavi na hindi napigilan ng emosyon. Pag nagpapasalamat ako or nagsosorry ako, yun lang sasabihin ko, pero mararamdaman na nila sa tingin pa lang, sa emotion. Do it to them now. Ay, di kaya. Ang kakambal niyang si Cassie, agad na tumulo ang luha habang nagbigay ng kanyang message sa kanyang Daddy Soren at Mommy Mina. I'm sorry with what you had to put up with this year. Hello. And thank you for never changing the way you love me despite everything that has happened in my life. Malaman naman ang mensahe ni Carmina na kahit na raw may mga pinagdaan ng pagsubok, ay nananatiling matatag ang kanilang pamilya. Sorry kung meron akong sa tingin yung pagkukulang sa inyo, or sorry kung medyo minsan mainitin ang ulo ko, pero sinasabi ko naman yun, di ba, kung bakit. And thank you. Ako, nagpapasalamat lang ako. Thank you dahil ang pamilya natin ay buo. At nanatiling mabubuti yung ating mga puso. Kasi pwedeng, dahil sa pagsubok na yun dito, boy, parang pwede kaming naging masama, meaning gumante, i-defend yung aming pamilya, but we chose to keep quiet because we know the truth. Maging ang padre de pamilya na si Zoren, naiyak din nang magbigay ng mensahe para sa kanilang kambal na anak. Sorry dahil meron kayong mga lakbay na hindi namin kayo masasamahan. Definitely, magkakaroon kayo ng mga battle scars sa puso nyo na hindi maiiwasan, na wala kaming magagawa. Kung mababa o malalim doon, ganun din tatatak sa puso namin na nanay niyo. Pero, thankful kami dahil sa araw-araw nakakauwi kayo ng maayos, nagkikita-kita tayo, nagkakasama-sama tayo sa isang bubong, nagkakaroon ng mga pagkakataon na nagkukwentuhan, tawanan, at higit sa lahat, hindi nawawala yung pag-ibig sa bahay. Bukod sa GMA Afternoon Prime drama ng Hating Kapatid, bibida rin ang Legaspi Family sa Metro Manila Film Festival movie na Reconnect na showing na ngayong Pasko. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Bumulusok sa -3 ang net trust rating o tiwala ng mga Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos base po sa pinakahuling survey ng SWS. Tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte. Ang paliwanag ng kumpanyang nagkomisyon sa survey sa pagtutok ni Darlene Cai. Sumadsad sa -3 ang net trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos base sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS nitong Nobyembre. Mas mababa yan sa +7 net trust rating noong Setyembre at sa +18 noong Hunyo. Bagamat may 38% na may malaking tiwala sa Pangulo, nahila yan ng 41% na may maliit na tiwala sa kanya. Ang survey na kinomisyon ng Strat-Based Consultancy ay isinagawa noong November 24 to 30. Sabi ng Strat-Based Consultancy, panahon niya ng matinding pagbatikos ng publiko sa kontrobersiya sa flood control projects, partikular ang malawakang kilos protesta laban sa katiwalian noong November 30. Corruption is on the top of mind ng ating tao. Araw-araw pinag-uusapan. Galit ang tao at humihingi ng may managot. May panagutin ng Pangulo, and it's towards the end of December, wala pang pinananagot. And that captured, I feel, the frustrations ng tao on this issue of corruption. Sabi ni Strat-Based Group founder and CEO Victor Andres Manhit, posibleng naapektuhan ng trust rating ng Pangulo sa takbo ng aksyon ng gobyerno laban sa katiwalian. Pinangako ng ating Pangulo na may mananagot. Remember na siya ang nag-umpisa nitong issue ng flood control. Tama nga naman, no? Nakakahiya. Sabi nga niya, mahiya naman kaya nakakahiya at nakalulungkot habang nahihirapan ng taong bayan.
Pero meron namang napanagot. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakuha ng negative net trust rating ang Pangulo. Noong Marso hanggang Mayo, nakakuha na rin siya ng negative rating. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng palasyo ukol sa resulta ng survey. Samantala, nagtala naman ng positive 31 net trust rating si Vice President Sara Duterte sa kaparehong survey. 56% na nagsabing may malaking tiwala sila kay Duterte, habang 26% na nagsabing may maliit silang tiwala sa kanya. Ang net trust rating ni Duterte noong Nobyembre mas mataas ng 6 na puntos sa nakuha niya noong Setyembre. Sabi ni Manhit, nang isinagawa ang survey ay hindi pa raw isinasampa noon ng reklamong plunder at iba pa laban kay Duterte sa Office of the Ombudsman. Matatandaang nitong Disyembre inihain niya ng ilang civil society groups. Maaari pa raw makaapekto sa opinyon ng publiko kung may susunod bang legal actions na sangkot si Duterte. Hindi na pag-uusapan ngayon yung issue laban sa Vice Presidente. Tandaan natin ay this is the end of November at may nag-file ng kaso sa kanya I think 2 weeks ago. So hindi na-capture, di ba? May nag-file sa ombudsman. So nung mga panahong nagsasurvey, ang nasa taas ng pananaw ng taong bayan ay yung malaking mga rally, mobilisasyon. Ang hinihingi ay may panagutin tungkol sa flood control. Malayo sa isyong ito ang ating Vice Pangulo. Sinisikap din ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng Vice Presidente ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Isinusulong ng Philippine National Police na magkaroon ng centralized na bilihan ng paputok sa bawat lungsod o bayan sa bansa. Yan ay para mas madaling matukoy ang mga ilegal na nagbebenta ng mga paputok na talamak ngayon online. Nakatutok si Bernadette Reyes. Makulay na bukas ang hiling ng marami tuwing bagong taon. Pero madilim yan para sa mga sugatan sa ospital o mga nasusunugan dahil sa paputok. Karamihan ng mga mitya yung mga iligal. Mas malaki kasi mga illegal, yung mga ember nun, mas malayo ang mararating. Yung mahigit 1/3 na teaspoon or over 0.2 gram ng explosive content. So oversized na po ang consideration nun. Yung mga fuses din na yun nga, 3 seconds lang ay sasabog na siya. Kabilang sa mga mahirap ma-monitor kung iligal ay ang mga paputok na ibinebenta online. Nag-try ako actually once. So siguro medyo hindi maganda yung nung seller kasi nung dumating yung item, actually kulang ng 3 pieces. Yung personal, para nakikita mo kung ano yung bibilin mo. Sa online, hindi ka sigurado eh. Sa online, hindi ka makasigurado kung puputok o hindi. Baka maano ka pa, ma-scam ka pa. Kaya dito na lang bibili. Masigurado naman. Pwesto naman siya. Inirereklamo rin ng mga paputok online ng mga patas na nagbebenta sa mga pwesto. Ang hirap-hirap ng lakarin ng permit. Pagkatapos yun ang mga nasa online, ganun lang tapos na. Sa online, puro sila bawal. At saka malalakas ang binibenta nila. At least legit din po yung mga paninda namin, saka yung iba po, may quality po talaga. Kung ano lang po yung binigay ng sa karami po na pwede namin itinda, yun lang po yung pwede namin ititinda. Continuous ang ating cyber patrolling and of course intelligence operations. Ito ay may kasama rin na ground validations. A total of 18 successful operations and we were able to arrest 21 individuals. Payo ng mga otoridad, bumili lamang ng mga paputok at pailaw mula sa mga lehitimong tindahan. Maaari niyong tingnan ng kanilang permit kagaya nito na nagpapatunay na lehitimo ang kanilang mga produktong ibinebenta. Online man o may pwesto, pananagutin kung mapatunayang iligal ang mga paputok. Pati nga bumibili, pwedeng parusahan sa ilalim ng RA 7183 o Firecracker Law. Both po ang nagtitinda at saka ang bumibili ay kung anyone proven violating yung nasabing batas ay kakaharapin yung 1 year in prison or may kasamang fine 20 to 30,000. Isinusulong din ng PNP na magkaroon ng sentralisadong bilihan ng paputok sa bawat lungsod o bayan na tutukuy ng lokal na pamahalaan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sa panibagong post, alokasyon naman ng bawat rehiyon at distrito mula sa DPWH budget ang isiniwalat ni Congressman Leandro Leviste. May bagong sagutan din sila ng palasyo tungkol kung lehitimo ba ang binansagang Cabral Files. Nakatutok si Tina Panganiban Perez.
Mahigit 60 pahina ng DPWH budget mula 2023 hanggang 2026 ang inilabas ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa kanyang social media page. Bahagi pa rin daw ito ng files na nakuha niya mula sa DPWH at kayumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. 3.5 trillion pesos ang DPWH budget ng 2023 to 2026. Ang mga nakukuha ng mga distrito umaabot sa 50 to 60 billion pesos during that time period. Ang mga average siguro, kung 3.5 trillion divided by 253 districts, ay mga nasa 15 billion pesos. Sa mga rehiyon, pinakamalaki ang alokasyon ng Region 3 o Central Luzon na nasa halos 407 billion pesos. Sumusunod ang Region 4A o Calabarzon na may halos 342 billion. Region 5 o Bicol Region na may mahigit 272 billion at NCR na may mahigit 231 billion. Sa mga distrito naman sa NCR, pinakamalaki ang sa Taguig City 1st District na umaabot ng halos 18.5 billion pesos. Pangalawa ang Quezon City 4th District na may mahigit 14 billion. Habang pangatlo ang Valenzuela City 1st District na may halos 10 billion. Ang hindi public sa mga files na ito, ang datos kung sino ang nagpro-propose ng mga proyektong ito. Yung in-upload nyo na 2023 to 2026 data, meron din bang irregular doon? Again, yung irregular, bakit hindi ito inilalabas after all these years? Ang taong bayan ay may karapatan na malaman saan napunta yung 3.5 trillion pesos. I think it's highly irregular that the DPWH cannot explain why there are some districts that have 5 to 10 times the budget per capita of other districts, and why there is a correlation na nagkakataon yung distrito na may malaking budget ay distrito na maraming mga kontraktor. That in itself, in my opinion, is highly irregular. Sabi ni Leviste, dapat maimbestigahan ng ICI, Ombudsman at Anti-Money Laundering Council kung may koneksyon ang mga nagsulong sa mga proyekto sa mga kontraktor. Nauna nang sinabi ni Leviste na hawak na niya ang files ng DPWH at ni Cabral pero hindi raw niya isinapubliko agad. Marami pong nagtatanong sa akin, bakit ko hindi ito isinapubliko nung September pa? Kasi sabi ni Sec Vince sa akin na isa sa publiko niya. Aaminin ko din po, marami sa Kongreso, nung sinabi ko gusto ko mag-privilege speech para isa publiko ito, nakiusap sa akin na wag isa publiko ito. I gave an interview in November also talking about this list. In fact, several interviews. And was saying that Yusek Cabral knows more about the DPWH budget than any other official, and that she should be made a state witness. At ikinalulungkot ko po na hindi ito na-actionan ng gobyerno. Pero for the record, nung November ko pa sinasabi lahat ito, nung buhay pa si Yusek Cabral. Sinagot naman ni Leviste ang pagduda ni Palace Press Officer Claire Castro sa authenticity ng mga dokumentong kanyang inilabas. Wala pong dahilan na mag-cast doubt si Yusek Castro sa in-upload kong data. At I'm sorry to say this, but I think she will make a fool of herself because Secretary Vince and others in DPWH and others in Congress will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. Sagot naman ni Castro, hindi siya kundi si Leviste ang dapat magpatunay na authentic nga ang files. Dagdag pa ni Castro, ni hindi nga raw niya alam kung ang mga in-upload na dokumento ni Leviste ay altered o binago o kaya ay fabricated o pineke. Si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson naman nanawagan para sa interagency investigation sa koneksyon umano ng ilang cabinet official sa bilyong-bilyong insertions ng infrastructure projects sa DPWH. Sabi ni Lacson,
Masyado pang maaga para sabihing chismis lang ang mga ito dahil baka isipin ng publiko na may cover-up. Tugon ni Castro, ang tinutukoy niyang chismis ay ang files na in-upload ni Leviste na hindi pa raw na-authenticate sa ngayon. Ayon pa kay Castro, nag-iimbestiga na ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan at sinabi na rin ng Pangulong mananagot ang mga dapat managot kaya hindi raw katanggap-tanggap na sasabihing may pinagtatakpan ang palasyo. Sinisika pa namin makuna ng pahayag si DPWH Secretary Dizon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Nakakuha ng bagong dashcam video ang NBI kaugnay ng pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Maaari umanong huling pagkakataon na itong makita siyang buhay. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Matapos manghingi sa publiko ang NBI ng mga dashcam videos at pictures, sinasabing substantial sa kanilang investigasyon ang dashcam video na ito na nakuha ng GMA Integrated News sa pagkamatay ni DPWH Yusek Catalina Cabral sa timestamp na 15:25:37 noong December 18, 2025. Makikita si Cabral na nakaupo na sa baba sa pagitan ng dalawang concrete safety barriers. Ayon sa NBI, ito na raw ang huling pagkakataon na nakitang buhay si Cabral. Makikitang wala siyang ibang kasama at wala rin ang kanyang sasakyan. Meron kami nakita na very substantial. Isang dashcam footage na nagsasabi at nagpapakita kay Yusek Cabral na nakaupo na doon sa pinakababa. Kung yung mga previous kasi na mga footages at pictures na pinakikita, para siyang nagsa-sightseeing. Nandun nakaupo siya sa barrier o kaya naman nakatayo siya with the vehicle. Siya na lang mag-isa. Walang ibang tao, walang ibang sasakyan. So that would only prove among others na wala talagang kasama during the time that she was last seen alive. Ayon sa NBI, mas binigyang linaw ng bagong dashcam video na ito ang totoong nangyari sa huling sandali ni Yusek Cabral. Ang nakuha po namin na footage which was examined frame by frame suggest na nandoon na po siya sa baba. Doon sa footage po na nakuha natin, nandoon pa yung coordinates and the particular date and time kung saan makikita kung anong oras siya nandoon. When the agents visited the coordinates, nag-match po ito dun sa lugar kung saan na-recover ang kanyang body later on. Dahil sa bagong development na ito, mas maliwanag daw ang nangyari. Kaya po importante ito because sabi ko nga kanina, it's a different one dahil nandun na siya sa baba. Consistent or compatible to the statement earlier given by SILG Remulla na nagsasabi that the injuries sustained were consistent with somebody na nagpadaos-dos. Base doon sa picture na makikita, yung pwesto niya parang about to go down at magpapadaos-dos. We were able to examine as well footages subsequent to the date and the time na nandoon sa nakuha naming footage at wala na po siya. So meaning to say that must be the last time that the body was actually found alive. Ang kinuwang fingerprints ng PNP mula sa isang na-recover na cadaver sa may bahagi ng Cannon Road, ikinumpara sa hawak naman na fingerprints ng NBI mula sa kanilang database sa kanilang clearance section para matukoy ang pagkakakilanlan ng nakuhang bangkay. Ginamit po nila na basis for comparison ay mga fingerprints provided by the NBI. And the examination proved among others na yung fingerprints appearing on the samples and the fingerprints of the cadaver recovered matches at dun nga po kay Yusek Cabral. Ayon sa NBI, importante rin sa kanilang investigasyon ang mga na-recover na gamot kontra anxiety at mga patalim na na-recover sa bag ni Cabral. The product literature of these medicines suggests that these are actually being taken by somebody who suffers from sleep and anxiety disorders, which, again, according to the product literature, prolonged use would be able to develop feelings of suicide or suicidal tendencies. Napaka mamahaling bag, pero merong dalawang kutsilyo. Now, our NBI car, coordinated with our Forensic Chemistry Division at sa aming Behavioral Science Division, kung saan nag-conduct ng examination and lumalabas na totoo nga na ang mga medicines na ito ay nagpapatunay na ang mga nagtitake ng ganitong klaseng medicines together with the possession of these bladed weapons would be indicative of a person who is suffering from stress and potentially may develop feelings of suicide or suicidal tendencies. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok
24 oras. Halos 3 buwan nang walang maayos na silid-aralan at tahanan ang mga residente sa Medellin sa Cebu mula nang lumindol doon nitong Setyembre. Nitong Pasko, doon nagdala ng regalo ang GMA Kapuso Foundation sa ilalim ng Give a Gift Alay sa Batang Pinoy Christmas Project. Mahigit 2 buwan nang walang face-to-face classes ang mahigit 500 mag-aaral sa Rosalino L. Arreglado Elementary School sa Medellin sa Cebu. Matapos wasakin ng 6.9 magnitude na lindol ang karamihan ng kanilang silid-aralan nitong September 30. 6 na silid-aralan na lang ang napapakinabangan. Bumagsak ang mga kisame. Maraming cracks dyan. Mayroon pang cracks dito sa likuran ko. Sa mga tent at ilalim ng trapal naman ipinagdiwang ng magkapatid na Renz at Ruby ang Pasko. Hindi pa rin kasi ligtas balikan ang kanilang bahay dahil sa mga bitak na nilikha ng malakas na lindol. Nagkaroon pa ng sinkhole sa likod ng kanilang bahay. Magti 3 months na po after ng lindol. Hirap kasi pag umuulan, nababasa po kami. Yung mga anak ko, nahirapan sa pagtulog. Labis man takot ang iniwan ng lindol sa kanila. Nagpapasalamat si Karen na sama-sama sila ngayong Kapaskuhan. Para ipadama ang Pasko, binalikan ng GMA Kapuso Foundation ang bayan ng Medellin. Bago pa ang bisperas ng Pasko, namahagi na tayo ng 1,000 gift bags na may lamang pang Noche Buena at mga laruan sa kinder hanggang grade 6 students. May biskwit, pagkain at hygiene kits rin. We chose and supported Kapuso Foundation because we truly admire your commitment for public service. And of course, we have biscuit. This is for the kids. Very timely for the Christmas season. Maraming salamat sa GMA Kapuso Foundation. Kapuso, salamat sa iyong pagpunta. Maraming salamat sa Ronald McDonald House Charities of the Philippines na katuwang natin sa pagbibigay ng regalo para sa mga bata. At sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Louisier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card.